Ano ang gagawin mo kung malaman mo na may mas nauna pang mga sibilisasyon sa mundo bago pa man mabuhay ang mga tao? At paano kung malaman mo na may isang misteryosong lugar sa mundo na kayang baguhin ang kasaysayan ng mga tao? Sasabihin mo bang ito ay gawa lamang ng demonyo upang lituhin ang iyong pananampalataya? O tatanggapin mo ang katotohanan na kulang ang ating kaalaman tungkol sa ating kasaysayan? Makinig kang mabuti at ihanda ang iyong sarili sapagkat babaliktarin kong muli ang inyong pananaw tungkol sa kasaysayan. Matatagpuan sa bansang Peru ang isa sa pinakamalaking misteryo na iniwan ng sinaunang sibilisasyon. Sa rehiyon ng Pampa ay matatagpuan ang tinatawag na Nazca Plains. Ito ay isa sa pinakamainit na lugar sa mundo at walang sino man ang makakatagal na mabuhay rito. Ngunit sa lugar na ito nakahimlay ang misteryong iniwan ng sinaunang sibilisasyon na namuhay rito noon. Ito ay ang nakakamanghang tanawin na kung tawagin ay Nazca Lines. Ang pagkakadiskubre dito ay aksidente lamang. Noong September 1936, may mga naguhukay na Amerikanong archaeologists sa isang sinaunang sementeryo sa Peru. Nang sila ay umakyat sa burol upang magpahinga, may natanaw silang mahahabang mga linya sa desyerto. Noong una ay naisip nila na ang mga ito ay daanan lamang ng mga tubig noong unang panahon. Ngunit makalipas ang ilang taon, nagpalipad ng mga eroplano ang mga Amerikano sa ibabaw ng lupaing ito. At laking gulat nila nang makita nila na napakarami palang mga linya ang nakaguhit sa lupain ng desyertong ito. At dito nagsimula ang pagsasaliksik ng mga archaeologists sa lupaing ito. At sa panahong iyon ay isinilang ang misteryo ng Nazca Lines. Tinatayang libo-libo ang bilang ng mga linyang ito. At ang lawak naman ng lupaing nasasakupan nito ay aabot sa 400 milya. At ang ilan sa mga linyang ito ay umaabot sa 9 milya ang haba. Kapag ikaw ay lumipad sa ibabaw nito, makikita mo sa lupaing ito ang mga higanteng linya na ginuhit ng mga sinaunang tao. Ang ilan sa mga linyang ito ay magkakaugnay sa isa't isa, ang iba naman ay mga diretsyong linya, at ang ilan naman ay tila mga higanteng larawan ng mga hayop at mga geometric figures. Ang ilan ay parang unggoy, parang bulaklak at mayroon ding tila ibon. Ngunit ang ilan sa mga ito ay misteryoso, sapagkat ayon sa mga taga roon, ang isa umano sa mga ito ay larawan ng isang astronaut. Ang tinutukoy nila ay ang higanteng larawan ng isang nilalang na tila ba nakasuot ng full bodysuit at goggles. Tinatayang nasa mahigit 2,000 na ang edad ng Nazca Lines. At kung ang larawang ito ay iginuhit sa mahigit 2,000 taon na ang nakakalipas, saan nagmula ang kanilang inspirasyon sa imahe ng isang astronaut at bakit sila gagawa ng isang higanteng larawan na makikita lamang kung ikaw ay nasa kalangitan? Sino kaya ang nilalang na nakita ng mga sinaunang tao noon na may ganitong klaseng kasuotan at itsura? At higit sa lahat, ano kayang mensahe ang nais nilang ipahatid? Hanggang ngayon ay wala pa ring nakakaalam kung sino ang gumawa ng mga misteryosong linyang ito. Ang suspetsa ng ilang mga archaeologists ay mula umano ito sa mga Inca na nanirahan sa Peru noon. Ngunit ayon sa carbon dating at ilang pagtatala, ang ilan sa mga Nazca Lines ay ginawa noon pang 200 BC. 200 taon bago pa isinilang si Jesus. Sa madaling salita, kung wala pang mga Inca noon, sino ang gagawa ng mga misteryosong linyang ito? Ayon sa ilang mga archaeologists, ang mga linyang ito ay kalsada ng mga sinaunang Inca. Ngunit kung kalsada ang mga ito, bakit nila ito ilalagay sa isang napakataas na lebel ng lupa at anong klaseng kalsada naman ang walang patutunguhan kundi puro dead end? Ang German mathematician na nagngangalang Maria Ricci ay nahumaling sa misteryong nakabalot sa Nazca Lines. Siya ay naniniwala na ang mga linyang ito ay nagsisilbing astronomical calendar at may kinalaman ito sa mga konstelasyon ng mga bituin. Inilaan niya ang kanyang buhay upang matuklasan ang lihim na nagkukubli sa mga linyang ito. Ngunit sa kasamaang palad ay hindi ito nagtagumpay sapagkat pumanaw na ito na hindi nadidiskubre ang mga sikreto nito. Sa mga katabing lugar ng Nazca ay may matatagpo ang mga sinaunang sementeryo, mga ritual centers, at religious centers. Isa itong indikasyon na ang Nazca Lines ay may koneksyon sa mga ritual at mga religious activity ng mga taong nakatira sa lugar na ito noong unang panahon. Naniniwala sila na dito kukunin ng mga Diyos ang kanilang mga kaluluwa upang isama ng mga Diyos sa langit. Posible kaya na ang mga Diyos na kanilang tinutukoy ay ang mga alien na bumaba sa mundo noong unang panahon? At posible kaya na ang langit na kanilang binabanggit ay ang planeta o ang mothership ng mga alien na ito? Sa unang pagkakataon na makita mo ang mga linyang ito ay siguradong ikaw ay mapapatanong sa iyong sarili kung para saan ang mga ito. Ano kaya ang dahilan kung bakit ito ginawa ng mga sinaunang tao noon? Para kanino kaya ang mga ito at ano ang mensaheng nais nilang ipahatid?
Paano nila nagawa ang perpektong tuwid na linya sa lupa kung wala naman silang kakayahan na tumanaw mula sa himpapawid? Ang sumulat ng kontrobersyal na libro na pinamagatang Chariots of the Gods na si Eric von Daniken ay naniniwala na ang mga dambuhalang guhit na ito ay nagsisilbing paliparan ng mga sasakyan ng mga taga-ibang planeta. At marahil ginawa raw ang mga linyang ito sa pamamagitan ng pagsunod sa instruction mula sa isang sasakyang panghimpapawid. Sapagkat ang mga ito ay makikita lamang kung ikaw ay nasa kalangitan. At maaaring ginawa ito ng mga sinaunang tao noon bilang pang-akit sa mga nilalang na matatagpuan sa langit o mga alien. Ang isa pang nakakamangha sa lugar na ito ay ang isang higanteng linya na matatagpuan sa bundok. Ito ay isang higanteng bundok na matatagpuan din sa Nazca. Ngunit kung pagmamasdan mong mabuti, ang tuktok ng bundok na ito ay tila nawawala. Kapag nakita mo ito ay mapapatanong ka kung ano ba ang nangyari sa bundok na ito noon. Bakit hihiwain ng mga tao ang isang higanteng bundok na ito? At bakit nila papatagin ang ibabaw ng bundok na ito para lamang gumawa ng mga linya? Sa mga hindi nakakaalam ay kailangan mong mag-google ng ilang dekada upang matapos ang mga higanteng sining na ito na walang gamit na modernong teknolohiya. At kung ganun katagal ang panahon na kailangang ilaan ng tao upang matapos ito, ibig sabihin ay mahalaga ang function ng mga linyang ito. Ngunit ang tanong lamang dito ay kung ano ba ang mahalagang function na iyon noong unang panahon. Sapagkat ang mga tao ay hindi naman magpapakapagod na gawin ang isang bagay kung wala itong mahalagang function. Ang nakakapagtaka pa dito ay kung bakit hindi ito pinapalabas ng mga media sa kanilang documentation. Dahil ba mukha itong isang runway ng isang alien spacecraft? Marahil ang dahilan kung bakit ayaw ng media na ipalabas ang bahaging ito ng Nazca Lines ay dahil sa oras na makita ito ng mga tao ay may mabubuong tanong sa kanilang isipan. Sa madaling salita, ayaw nila na magtaka at magtanong ang mga tao tungkol sa nakaraan. Napakaraming misteryo ang bumabalot sa Nazca, at hanggang ngayon ay wala pa ring konkretong paliwanag kung ano at para saan ba ang mga ito. Bakit magpapakapagod ang mga tao noon na patagin ang tuktok ng bundok para lamang maglagay ng isang higanteng linya? Ano kaya ang pumasok sa isip ng mga sinaunang sibilisasyon at kailangan nilang maglaan ng ilang dekada at taon para sa trabahong ito? Dahil sa laki ng mga larawan at guhit ng mga ito at dahil sa katotohanan na makikita lamang ito kung ikaw ay nasa himpapawid. Ito ay nagmumungkahi na ang Nazca Lines ay hindi ginawa upang matanaw ng mga tao sa lupa. Dahil ang mga ito ay kanilang ginuhit noon upang ang mga ito ay makita ng isang Diyos na nasa langit. Sa bahaging norte ay matatagpuan ang lugar ng Ica. Sa lugar na ito nadiskubre ang tinatawag na Ica Stones. Ang mga ito ay nakatago sa loob ng isang kuweba. Ito ay koleksyon ng andesite stones at napaka-misteryoso nito. Dahil ang bawat bato ay nagbubunyag ng nakagigimbal na sikreto noong unang panahon. Ang nakakapagtaka sa mga batong ito ay ang mga nakaukit na inilagay ng mga sinaunang tao. Ang bawat bato ay tila pahina ng mga libro dahil naglalaman ito ng mga impormasyon tungkol sa sinaunang mundo. Ang mga nakaukit dito ay tungkol sa astronomiya, medisina, kasaysayan, at biology. Napakaraming impormasyon ang nilalaman ng mga batong ito. Ang ilan ay nagkukwento kung paano operahan ang isang taong may sakit. Ang ilan ay nagtuturo kung paano gamitin ang teleskopyo. Ang ilan ay tila mapa kung saan naisama ang lupain ng Atlantis. At higit sa lahat, ang karamihan sa mga batong ito ay nagkukwento na noong unang panahon, ang mga tao ay namumuhay kasabayan ng mga dinosaur. Ang mga dinosaur ay naglaho sa mundo noong tinatayang 65 milyong taon na ang nakakalipas. Samantalang ang mga Homo sapiens ay umusbong sa mundo 50,000 taon pa lamang ang nakakalipas. Kung ganito kalaki ang agwat ng kanilang panahon, paano mauukit ng mga sinaunang tao ang imahe ng mga dinosaur sa mga batong ito? Ang mga batong ito ay kayang baguhin ang human timeline na alam ng mga tao ngayon. Dahil ang mga ito ay pinag-aralan ng mga archaeologists mula sa University of Madrid. At ayon sa pag-aaral na iyon, ang ilan sa mga batong ito ay 100,000 taon na ang edad. Ano kayang sibilisasyon ang nabuhay sa mundo 100,000 taon na ang nakakalipas? Posible kaya na may mas nauna pa sa Sumerian civilization? At posible ba na sobrang tagal nang naninirahan ng lahi ng mga tao sa planetang ito? O baka naman hindi mga tao ang nabuhay sa mundo noong mga panahong iyon? Ang Nazca Lines at Ica Stones ay nananatili pa ring misteryo hanggang ngayon at ipinapakita ng mga ito na marami pang dapat malaman ng sangkatauhan tungkol sa kanilang pinagmulan. Lagi mong tandaan na ang pagtalakay sa mga usaping humahamon sa ating kaalaman tulad nito ay hindi kabaliwan. Sapagkat ang tunay na kabaliwan ay ang patuloy mong pagkapit sa mali mong pinaniniwalaan kahit na ang mga ebidensya ay inilatag na sa iyong harapan. Ano ang masasabi mo, kaibigan?
Maaaring mag-iwan ka na lang ng iyong komento sa ibaba para sa magandang usapan. Naway biyayaan kayo ng supreme ng pag-ibig at katotohanan ng kalawakan.